So, Shabbat Shalom. Today is December 5, 2020. Our Shabbat service for today, I'm going to give a message on the Hebrew roots and foundation of our faith. Okay, the word Hebrew means a journey of faith. Ito po ibig sabihin basically ng crossover to journey. So, this journey is exemplified by Joey Pakiay exemplified by Father Abraham. Diba? Father Abraham, the father of our faith. Abraham. Diba? At the first Hebrew, actually, we could say Father Abraham is one of the first Semite or Shemite. Siya yung Semitic. Kaya pag anti-Semitic, anti-Abrahamic ka. Most Christians doesn't know what they're doing with the terms. So, I will be combining 3 lessons. Kasi ako po, non-stop research ako. I never get satisfied with my own learning. Kombinasyon po ng 3 lesson to. Hermeneutics, Introduction, Law and Grace last week. Tsaka yung Hebraic Perspective or Worldview. So pag sinabi pong Hebraic Worldview, ay lahat po yan, ang pundasyon ng Biblia ay ang 39 books of the Old Testament, the first original Testament. Okay, pag sinabi na, the term Old Testament is misleading kasi it makes people think na old na. Okay, sa mundong ito, tandaan nyo, hindi porke old, baliwala na. In fact, halimbawa, vintage. O, halimbawa, yung antique na furniture, sinong mas mahal? Yung antique o yung bago? O bakit mas mahal? Siya yung antique, diba? So, kaya na lang, when the people read the Bible with their modern mindset, kasi sa mundo kasi, ang kultura, iba, ganito yung kultura ng Western culture. Kung ano yung bago, tapon mo na yung luma. Sa technology, ganun eh. Pag meron ka ng, let's say, Windows 10, wala na yung Windows 7, 8, and 9. Wala na yan, di ba? So, Windows 10 ka na. Oh, pero sa cellphone, pag meron ka dito may Nokia 3310, meron si tatay, ayaw niyang gumamit ng bagong cellphone. Okay lang yun. O may luma kay cellphone, ibigay niyo dito, ibigay natin sa mga worker. So basically po, sa technology po yun, tanggapin mo yung bago. Diba? Kaya nga yung internet, nag-umpisa sa 3G, 4G, 5G na. So, pero ang Biblia po, hindi na po kailangan baguhin yan. In fact, bawal baguhin yan. Ibig sabihin, iba dapat ang treatment natin sa salita ng Diyos. Dapat nga ang treatment natin sa salita ng Diyos is inaalam natin yung original na mensahe. Kasi yun yung puro eh. Kumbaga po, ganito po yung Hebrew. Sabi ng kanta, as the deers panted for, the waters of my soul longs after you. Ang tinutukoy ni Haring David doon is umiinom yung mga tupa niya doon sa bukal na tubig. Yung bukal kasi na tubig galing sa Mountain Dew. Mga Hudyo na nasa bundok, mga Mountain Dew. yung hamog. Yung hamog, nagiging tubig yun na napupunta sa sapa. Sa Israel is, ang tawag niyan, Mount Hermon. Mount Hermon, yung galing ng supply ng tubig to the Jordan River.
So, yung Hebrew po, yun yung original na bukal na tubig, yung purong-puro. Yun ang iniinom ng mga forefathers natin, sina David, sina Moses. Pure yun, mga kapatid. Pagdaan ngayon ng tubig sa bukal, may patay na daga doon sa ilog, may dumi na. Transfer ang Bible from Hebrew to Greek. Nawala na yung ibang meaning. Kumbaga, medyo hindi na bukal na tubig, kundi contaminated na yung mensahe, na iba na yung iba. Binaliktad, ni-reverse pa. Pagdating na sa sapa, yung bukal, nagiging sewerage na. Ano yung marami sa sewerage? Alimasag. Yung mga lamok. Dito, janitor piece. Talaba. Butete. Makaka-relate ang Pilipino talaga. Alam mo bakit may janitor piece, may hito, may dalag, may butete? Kasi marumi. Yun ang gustong-gusto nila. Sino kumakain ng butete dito? Bawal kainin yun, ha? Diba? Bawal kumain ng... Alam mo yung nagtatrabaho dito, yung mason? Pas, ang sarap niyan. Yung janitor piece daw ang sarap. Kinain niya daw. Ang laman niyan parang labahita. Kasi yung labahita, nakakain yun, di ba? Ganun daw ang lasa ng janitor fish. Bawal din yung labahita na yun. Kamangmang, hindi alam ang turay. So, ngayon mga kapatid, saan tayo iinom ng tubig? Sa sapa? Sa sewerage o sa bukal? Hello? Anong sagot, mga bata? Sa bukal. Ang bukal nga sinisingitan pa ng lamok. Minsan, di ba? How much more yung hindi ng bukal? Ang Hebrew, mga kapatid, the Hebraic roots or foundation, ay nais nating bumalik sa bukal. Sa Book of Jeremiah, hanapin ko yung versikulo, ha? Ang sabi rito, may versikulo sa sa Biblia yung sinasabi si Adonai ay fountain, siya yung bukal. Ayan o, Jeremiah 17, 13, sabi rito, dahil, search ko lang. Tingnan nyo sa parallel version, Jeremiah 17, 13. Ang bukal ng tubig ng sapagkat kanilang, pakibasa nga, sapagkat kanilang tinalikuran ang Panginoon ang bukal. Sino? Sino ang tubig ng buhay ng bukal? Yahweh Elohim. It represents, mga kapatid, ang purest teachings ng Bible. Walang halo. Pero po, tila baga, marami pong tao nahihirapan umunawa sa Biblia. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit maraming nahihirapan umintindi sa Biblia? Kasi hindi nila alam ang pundasyon. Ang pundasyon ng Biblia ay Hebraic. So, ang Hebraic po
Ito yung tinatawag na the foundation of the Scriptures, the Old Testament, the 39 books of the Bible. The parent of the New Testament is the Tanakh. Our rich legacy, our rich heritage, our Abrahamic heritage. By avoiding the Tanakh, the Old Testament foundation, nawala ng saysay o nawala na po ng tamang kahulugan ang mensahe ngayon sa mga simbahan. Check, mukha pa rin siya mukhang religious, mukhang spiritual, pero kumbaga wala nang walang pundasyon. So, ang pundasyon po ay nandun talaga sa Torah, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. So today, many churches, Christians, have received little emphasis on the Old Testament in sermons, church schooling, and group Bible study. To most Christians, the Old Testament, the 39 books of the Bible, in the most part, boring and irrelevant. Boring nga ba ang Torah, mga kapatid? No. Yung mga books of the prophets, boring ba? Mga kapatid, kung hindi mo alam, boring. Kasi hindi mo alam Pero kung naunawaan mo, nandun yung exciting, mga kapatid. In fact, I can tell you right now, there are more verses in the books of the prophets that describes the coming kingdom than the New Testament. Kung gusto mong malaman ano ang darating na kaharian, nagpapaliwanag na pagre-restore ng agrikultura, pagre-restore ng Israel, pagre-restore ng templo sa Jerusalem, pagre-restore ng Torah sa buong mundo, pag-upo ni King David, ang haring Messiah sa trono niya at mamamahala sa buong daigdig, wala sa New Testament. Nandun sa Book of Prophets. Kaya mawawala ng saysay ang Biblia talaga pag inalis mo ang 39 books. So tayo, minamaster natin. Yun. At it should take a lifetime. By the way, the Bible was written in the span of 1,400 years more or less by 40 different authors. Kumbaga po, the books of the prophets are the sweat and blood of the servants of Elohim. Mga pinaghirapan nila, mga kapatid, para ibigay lang sa mga susunod na henerasyon. Tapos ibabawala mong bahala. So, sinong nawalan ngayon? Ang Christian ang nawalan ng malaki. Napakalaki ang nawalan. In fact, I can tell you right now, by disregarding the Tanakh, a Christian can lose sight of the kingdom. Can lose sight. He does not even know what a kingdom is. Kala niya, kingdom, church. Ang church, hindi po kingdom. Yung ISO lesson natin kanina, yun po yung description ng kingdom. May 4 na components ng kingdom. The king who rules and reigns in his territory, Israel and the whole nations. The subjects of the kingdom, Israel, the whole nations. The territory, Israel and the whole land of the world. Then the law, the rule, the law and order of the kingdom. Yun po ang kingdom. So, be wary mga kapatid. Be very suspecting kung pumunta kayo sa church at pag-uusapan church. Our church today is about the sermon of the church. Pag church ang pinag-uusapan mga kapatid, you will miss the kingdom. The church is not the kingdom. Church is part of the kingdom, does not replace the kingdom. And kanina po, actually, papunta tayo doon. So, hindi po boring. Bible-believing Christians have become de facto part of the Bible adherents. There are only 260 chapters compared to Old Testament 929 chapters.
This selectivity has the effect of neglecting the totality of the written revelation, severing the Hebrew roots of a Christian faith, thus eroding the full authority of the whole Scriptures. So Christians today, mga kapatid, are 1/4 Christian. What good is 1/4? What good is 1/4? Gusto ko 1/2, di ba? So mga kapatid, we have a job to do. Kaya nga, Bible school ang sagot sa problema. Actually, I received a request from a Bible school in Zamboanga City. Sabi niya, Pastor Ike, can you teach online to our Bible school? Sabi ko, go! Set the date. Maghanap na lang ako internet. Bible school sa Zamboanga. So, in addition to relegating the Old Testament to secondary importance, it is often found in those theological circles where the displacement or supersession theory is taught concerning Israel. This teaching is tantamount to saying that Israel has been permanently cast aside, and thus had Israel no theological relevance for the last 2,000 years, no theological relevance in the church today. Alam mo mga kapatid, ako pag Shabbat, may revelasyon ako sa Panginoon. Napanaginipan ko po yung pastor ko kaninang umaga. Ang pastor ko po, sino nakakilala kay Pastor Donnie Umpad? Napanaginipan ko siya kaninang umaga. Nag-meet sila kasi ang General Superintendent ng aming samahan noon, United Pentecostal Church. Nagmi-meeting silang mga pastor. Nandun daw ako. Sa pastor, yung anak-anakan mo, si Pastor Ike, iba lang tinuturo. Sabi niya, huwag kayong makinig dyan. Tinakwil na natin yan. Ganun po yung mensahe ng panaginip ko. Nung naisip ko, ano kaya ang relevance nun? Ba't ko siya napanaginipan? Patay naman na siya. Bakit mga kapatid? Dahil sa 13 years ko sa aming simbahan noon, kahit minsan, hindi ko narinig nag-pray siya for Israel. Kahit minsan, hindi minsan nag-pray for Jerusalem, for the Jewish people, for the salvation of Jewish people. Wala siyang binanggit, mga kapatid, samantalang nakarating siya sa Israel at meron siyang malaking letrato ng Jerusalem sa kanyang opisina. Bakit? Bakit wala siyang pakialam sa Israel? Kasi biktima siya ng theological teachings ng supersessionism and displacement. Para bang Israel, God is no longer concerned with Israel today because we are now in the dispensation of grace. The dispensation of the church. Wala na yung atensyon ng Diyos sa Israel kasi ang bango-bango ng born-again church ngayon, ito na yung mahalimuyak sa pananaw ng Panginoon. Totoo ba yun, mga kapatid? Akala lang nila yon. Baka sablay yung ganon. So, sa tagal ko sa simbahan, ni kahit isang Hebrew na salita, although, hallelujah is Hebrew, amen is Hebrew, wala akong narinig, mga kapatid, na ohabot ka, Yeshua. In fact, yung huli naming pagkikita, mga kapatid, noong 2005, na-discover ko na yung Shabbat, na-discover ko yung Erev Shabbat, na-discover ko yung Yeshua, name of Jesus in Hebrew. Bilang anak niya sa pananampalataya, pinuntahan ko sa opisina ng aking pastor. Dahil anak-anakan ako eh. Very close kami. Doon ako nakatira sa kanya eh. Sabi ko, Pastor, ang pangalan pala ni Jesus sa Hebrew ay Yeshua. Sabi niya, ano ngayon? Hindi ka naman Hudyo.
Hindi pa maganda ang sagot, parang ano ngayon? Parang sarcastic. Pastor, may Sabat pala sa Israel. Sabi niya, tama yan, pero dito linggo. Alam mo, sino napanood yung kwento ng Ten Commandments, si Moses, yung sinabi kay Pero, sinabi niya kay Pero? Sabi ko, Pastor, this is the last day that you will see my face again. Kumbaga, nag-question mark sa akin, para bang sawang-sawa na ako dito sa church na to. I want something, pakawalan nyo na ako, kumbaga, gusto ko nang lumipad, ginagawa nyo ako ritong, kumbaga, ibon. Gusto ko na maging agila. Alam mo kwento ng agila? Lumaki siya kasama yung mga sisiw. Hindi siya makalipad kasi ang tingin niya sa sarili niya sisiw. Ang tingin mo sarili, ordinaryo ka lang mga kapatid. Ang ginawa ko, nag-fasting and prayer ako. Fasting and prayer, 40 days. Doon kay Almeida, sa Jesus Miracle Crusade. So, yun ang maganda rin, natuto ako mag-fasting. After 3 months doon, wala rin pagbabago yung preaching nila paulit-ulit. Puro milagro, healing, evangelism eh. Sabi ko, ano matutunan ko rito? Sabi ni Florence sa akin, pag naglikpat ka pa ng isang simbahan, hindi na ako sasama. Kasi, nabubuluhan na siya sa akin eh. So, nung nag-aral ako ng Torah, sa bahay na lang ako, pinaktis namin yung Torah sa bahay. And the rest is history na po na hindi ako tumigil sa pagsaliksik, sa pagtuturo, sa pag-practice itong Holy Torah. Dahil nandito po yung buong katotohanan. So when you talk about the truth, mga kapatid, Hebraic mindset, it's not simply to know the truth. You can know the truth, but it's meaningless unless you experience the truth. And practice the truth. That's Hebraic mindset. You can write this down. Truth sa Hebrew mindset is to be experienced, not just to know. In fact, I explained to you last time about the word theology. Diba? It's very common to hear the word theology. Sa Bible school, Theology 101, Theology 102, Theology 103. Puro theology. Ano ba ibig sabihin ng theology? Ito mga Montalban, mukhang aral ito eh. Ano ibig sabihin ng theology? Ha? The study of God. Theos, God. Ology, study of God. Doon pala mga kapatid, sa Greek mindset is to know God. Sa Hebrew mindset, you just don't know God, you obey God. God exists. Para bang, alam mo, one of the 10 commandments is to honor your parents. Why God? Bakit nandyan yan sa commandment, mga kapatid? Number 5. Honor your father and mother. Basically, ang ibig sabihin niyan, that's a general term for honor the first authority. Question. Di ba dalawang tablets yan? Bakit nandito siya sa God side? Ito kasi human side sa kabila eh. Relationship from human to another human being in the human society, civil society. Ito, parang God. Pero, nandito yung honor your parents sa God. You know why? Explanation ng mga rabbi. The parent is the first God in the sight of the children. You are the God. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang image ng Diyos sa tahanan. Ikaw ang representative ng Diyos. Ikaw yung authority niya. That's why the children must learn to honor and obey because eventually the parents will teach him about God to honor God. So you cannot obey God unless you obey your parents. You cannot. You simply cannot. Kung meron kang kasalanan sa parent mo, mamaya i-text mo na siya ngayon.
tawagan mo, humingi ka ng kapatawaran, mga kapatid. Kasi mabigat sa buhay yan. Mabigat sa buhay yan, mga kapatid. Pasanin mo yan. I understand, mga kapatid, hindi lahat ng parents ay mabuti. My parents were not. My father were not. Pero, nung na-realize ko, wala akong magawa. I have to obey the commandments. I asked God. In 2005, God talks to me sa dream. Anak, nagpa-fasting ka, napakinggan mo na yung prayer mo. Pero may problema ka sa akin. Ano yun? May galit ka sa tatay mo. Oo nga, sabi ko. Totoo yan, Lord. Galit ako talaga dyan. Ba't ako galit? Ito para makarelate kayo, ah. Tao lang tayo, di ba? Ang tatay ko po, meron din siyang iba sa si Florence. Guwapo kasi tatay ko. Pag nakita nyo. 5'9". Hindi. Kada taon, meron siyang iba. So, pag nag-aaway sila ng nanay ko, kumakampi kami sa ito. Arlan, makaka-relate ka dito. Tuwing nag-aaway sila, kampi kami sa nanay ng lahat. Tapos lalayas kami. Babalik na naman eh, lalayas. Babalik na naman. So, lumaki kami, galit sa... hindi ko naman naintindihan ng Torah noon. Alam mo, umiyak yung tatay ko. Sabi ng tatay ko sa akin, binatilyo na ako, teenager na ako eh. Sabi niya, anak, huwag kang magalit sa akin. Pagdating mo sa edad ko, maintindihan mo ako. Yun lang ang sinabi niya. Hanggang ngayon, minimeditate ko pa yun. Ano ibig sabihin? Ito, true story. I'm just being human. Ayaw ko maging plastic. Pakakala nyo, perfectong pamilya kami. Hindi po. Hindi po kami religyoso, pero naging ganito ako. So, kaya nang gawin ng Diyos. Pwede ka maging leader ng Torah o kung saan ka tinawag ng Diyos. Pwede ka magtatag ng Bible school. Kahit wala kang diploma sa Bible school. O si Alvin may diploma. Pwede na. So, ibig sabihin mga kapatid, napunta tayo doon. Sa honor your father. Dito pala mga kapatid, this is a principles and realities. Okay. Basically, yung fifth commandment to honor your father and your mother, the general principle there is to honor authorities. If you learn to honor authorities, anong sabi ng Torah? You will have a long life. Hahaba ang iyong buhay. Tapusin yung kwento mo, anong sinabi ng Adonai sa'yo na may galit ka? Sa tatay ko, sabi niya, nagpa-fasting ka. Humingi ka ng tawad sa tatay ko. Nagtanim ka ng galit. Wala akong kamuha-muha kapatid. Hindi ko alam kung I don't know what love is. I don't know anything about sa pangyayari niya. Bata pa ako noon. Pero, yun po ang totoo. Pagdating ng tatay ko rito, interviewin niyo. Anong ginawa? Tumawag ako sa cellphone, sabi ko, tayo, pardon na kumigo. Pardon me. I sin against you. I cannot move on without your forgiveness. O kaya, gusto niyo mag-move on? Iba naman yung pag-ibig na nabigo, move on ka na. Ito, yung graph. Simula nung mga kapatid, naging malaya na akong mag-aaral, mag-practice ng Torah, kami ni Florence, dalawa. So imagine, I cannot imagine my life without Torah anymore. It's impossible to me to live
Para bang, how can you live without the instruction, di ba? Flores, si Flores na lang example, tanungin niyo siya. 2005, Bible study ko si Florence. Siya yung unang Bible study ko eh. Leviticus chapter 11, huwag kang kumain ng bawal. Nung panahon na yon, sumakit na yung mga kasukasuhan niya dahil matakaw kumain ng ano yan, aligi, alimango. Yung estaba sa Buanga Baguan, natin mga kuratsa. Pinapadala ng nanay ko, 10 kilo. Naubusin ni Flores yun. Yung palang epekto nun, arthritis. Hindi na yun makalaba. Imagine mo kung hindi namin ang solusyon ng palaro, tigilan mo. Huwag mo kainin. Pero pag ang doktor ang tanongin mo, pwede, basta konti lang. Ganun ang wisdom ng doktor, di ba? Pwede naman yung baboy, basta konti lang. Eh sabi ng torawag, hindi naman sinabing, pwede, konti lang. 50 grams lang a day. May grams pa eh. So, pupunta tayo doon. Okay na, Romana? Okay na? Okay ka na? So mga kapatid, the displacement of Israel is one of the greatest tragedy sa Christianity. The setting aside. Ngayon, part of the mystery is because in general, Israel has failed God. That's why you have the lost 10 tribes until now. So sa mata ng Christian, parang failure kasi ang Christian. Ang Israel, failure. Para bang pumalpak, sumablay. Bakit? Hindi ka ba, ang Christian, hindi ba sumablay? Ang sabi ng Biblia, huwag mong hanapan ng mutak ang iyong kapwa. Alisin mo muna ang lags, troso. That's a idiomatic way of saying, bulag ka, hindi mo nakikita yung sarili mo, nakikita mo yung mali ng iba. Sinasabi mo wala ng Israel, samantalang mas may malaking troso na nakatakip sa mata mo na hindi mo nakikita. Bakit mga kapatid? It is a big mistake. For the record, according to the Bible Concordance, the word Israel is mentioned 2,505 times. So take note of that. This is the law of emphasis and the law of mentions. How many times minention ng Israel sa buong Bible? Okay. Okay. How about you? Ilang beses minention yung pangalan mo sa Biblia? Kita mo? Sino ang bida sa Biblia? Ako? Tayo? Justice pa, binanggit minsan sa Biblia. Pero dapat maintindihan mo yun. Dahil malalim yun. Okay. "73 verses found in the New Testament about Israel. Example, Revelations 21, chapter 12. Having a great wall, having 12 gates, and the gates 12 angels, and the names written on them, which are those of the 12 tribes of the children of Israel. 3 gates on the east, 3 gates on the north, 3 gates on the south, 3 gates on the west." This is an illustration of the kingdom that will come to earth in the millennial kingdom.
the description of the 12 tribes of Israel with the 12 gates. 12 pearly gates. Saan ang gate ng Pilipino? Saan, may sinabi ba dito kayo sa gate 1, gate 2? Kogyo gate 1, Kogyo gate 2. Nakapangalan sa 12 tribes of Israel ang mga pintuan sa kalangitan sa kaharian. Question. Kung sila po ay sablay, bakit binibida pa ng Panginoon? Or kinahiya ba ng Panginoon ng Israel? Dahil ito ay pamilya na galing sa 4 na asawa. Uy, Jacob, huwag kang paano dyan, makakahiya ka. Pero mo, 4 yung asawa mo. Uy, ito yung isang mystery sa Bible eh. Alam mo, one of the mystery sa Bible, yung magulo, kaya niya pag-unite. Yung magulong pamilya ni Jacob, kaya niya, pinag-isa niya bandang uli. Kaya ng pinaliwanag ko sa inyo nakaraan. There is something about the Bible that has not yet been fully fulfilled and restored. Yet to be restored, yet to be fulfilled. Ibig sabihin mga the best is yet to come. Do not look at the failures of the past because there's going to be victory in the future. Looking forward tayo doon sa premyo, sa press on to the prize. Sabi ni Paul, ang premyo mga kapatid, yung entry to the promised land, which is a picture to the entry to the millennial kingdom. Binulong ako ni Brother Dencio, makapasok lang ako sa millennial kingdom. Okay na ako. Mukhang naintindihan niya na. Mukhang naintindihan mo na ba? Mukhang nag-gets mo na paunti-unti. Kasi malalim kasi ito eh. Kaya nga ito hindi naintindihan ng maraming mga theologian eh. Hindi siya kung hindi ka ni-reveal ng Panginoon, hindi mo maintindihan dito na madalas maintindihan mga kapatid. Kung mga pinag-usapan din natin dito, ito yung mga hindi maunawaan sa church. The last word in the Torah is Israel. Kung ikaw ay astronaut, lilipad ka na patungong Mars, calling base. This is the last word I'm going to tell you because I'm going to Mars. Please take note of my last message. Importante ba yung sasabihin ng astronaut? Bago sinara ng Panginoon ng Torah, the last word in the Torah is, sabi dito sa Deuteronomy 34, there has not risen again a prophet in Israel like Moses, whom Adonai knew, panim face to face, with all the signs and wonders Adonai sent him to do. By the strong hand and great, awesome, did Moses in the sight of all Israel. The last word na sinabi ng Diyos sa Torah ay, actually, pag sinara mo yung scroll yung Torah, di ba? Ang huling letra ng Torah ay Lamed. Ang unang letra ng Torah ay Bet. So, i-connect mo uli yung last letter sa Torah, Lamed, to the first word. Kasi back ka sa Genesis. Will form the word Lev, which means the heart of God is Israel. Sana nakaintindi para pagkanahan siya doon. Yung iba hindi nakaintindi. Iba yung nasa isip nila. The pattern of ito mga kapatid, did you notice something about the pattern of number 12 mentioned 72 times in the New Testament? This pattern includes 12 tribes, 12 thrones,
12 pearly gates, 12 apostles, 12 fruits of the tree of life in the book of Revelation, 12 crowns, 12 baskets, 12 hours in the day, 12 hours in the night. Yeshua was 12 years old. The woman was healed by hemorrhage, was 12 years non-sick. 12. If you look at Jewish eschatology, it represents something. It represents, in general, the 12 tribes of Israel. In the book of Revelation, there's 12,000 times 12, 144,000, representing the end-time prophetic ministry. Who are the 12,000? Ito yung mga Messianic Hebrew roots movement around the world ngayon. Hindi po ang Jehovah's Witness. Hindi po ang Jehovah's Witness no. Kasi kung totoo silang witness ni Jehovah, they would embrace Torah. Who is the true witness? Okay. In the Torah scroll, Brad, pay yung karton na yan. Sino may ballpen? Pentel pen. Sino may pentel pen? Meron akong revelation sa inyo eh. You shall, isusulat ko sa Hebrew, you shall be my witnesses. Di ba? In Judea, Samaria, into the uttermost part of the earth. Paano? Wala tayong whiteboard eh. Paano ka maging true witness? Galing ni Tolitz talaga, oh. Alam mo, sa Torah, ito yung Shema, oh. Di ba? Shema. Alam mo, sa original Torah scroll, nakakapitalize yung ayin. Shema. Shema Yisrael, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Echad, capital D. You have the biggest dalet in the entire Torah scroll. You have the biggest ayin letter. You know why? Because this two letter means witness. Ang true witness is the one who hear and obey God. Thank you, Tolitz. Nag-gets niyo po? Yes. Kasi there are unusual words in the Torah, and that's the Shema is one of them. Go figure out, Brother Georgie, sa slide. You can put the capital Ayin in the capital Dalet. It means, yung mga nag-Shema, yun yung mga witness ni Jehovah. Witness ni Yahweh. Yung mga nagtotora, sila yung the salt and light of the earth. Let your light shine, let them see your good works. Let them see your Torah observance, mga kapatid. We experience the Shabbat every week. Let them see this. Let them taste it, mga kapatid. You know, the weekly Sabbath is a foretaste of the 1,000 millennial sabbatical kingdom, actually. Okay, so Israel. People who ignore Israel will be blind. They will have a blind spot. Hindi big blind spot. They will not understand the scriptures. People in the church today, na ginuglory nila, tayo ang samahan, tayo na Israel, we are the new Israel, we are the big organization, we are now the church, the biggest church, the pinaka-richest church, the mega church, mga kapatid. These people are blind, sabi daw, the church in Laodicea. Laodicea means ruled by people. Ruled by man-made rules. Because they are ruled by people, not ruled by Jehovah and His Torah. Sabi niya, you think you are rich, you are very poor. You think you are bright, you are blind. You are weak. You need to buy eye salve. You need to buy an eye ointment and cleanse your eyes so you can see. Repent! And the church is not repenting. And they call us, the Hebrew roots, kulto. Kulto. Cult. Di ba last time may nagsira sa atin, mayroon daw sa 4403 kulto. Umattend daw siya.
sinasabi daw, bumalik kayo sa Hebraic roots. Pag hindi ka bumalik, ligaw ka. Sabi niya, hindi yan totoo. The Bible is not about Hebraic. It's about who God is. And who God is? The God of the Jews. That guy is blind. Kawawa talaga yun. At umanda na kayo mga kapatid, talagang tatawagan tayong kulto. Ang ibig sabihin ng kulto ay hindi ordinaryo. Talagang kulto po tayo. Hindi tayo ordinaryo mga kapatid. We are extraordinary. We are more than ordinary. We are excellent people. Sabihin niyo sa katabi niyo, you are extraordinary. You are not common. Pambihira ka. Ibang klase ka. Iba tayo eh. Iba talaga mga kapatid. I found my real identity. I found, di ba alam mo yung kanta, who am I? That the Lord, who am I? I found who am I by the Torah. I know who I am. I know who I am now. I am Israel. I'm part of Israel. Amen? Palakpakan natin si Adonai kung naintindihan niyo. Sabihin niyo sa katabi niyo, you are part of Israel. You are the Israel of God. Ang ibig sabihin, mamadid, it's not anti-Semitic. That's a compliment. That's the biggest compliment that you can ever be told. Pag sinabing you're Israel, what does Israel represent? Yisrael. Prinsipe ng Diyos. You are destined to be the prinsipe ng kaharian, mga kapatid. Hindi ka ordinary tao. So rather studying churchiology, churchianity, theology, I'd rather study Israelology. Israel is Israel. Makikita natin yung sa dulo ng lecture na to, may mga culture dito, culture mindset. Paano na-preserve ng mga Israel ang kanilang kultura. In fact, we are reading a document that was meant for Israel. When you read the book of James, when you read the book of Peter, when you read the book of Hebrews, kaya nga book of Hebrews, hindi book of Greeks. Obvious ba? Obvious ba? Ha? Romans? Kay Roman. You are reading a letter that was addressed to the 12 tribes of Israel. You will not understand until you understand yourself to be part of it. Sabi ni Jacob, a servant of God, slave of God, and of the Lord Yeshua the Messiah, to the 12 tribes in the diaspora. This is the Hebrew roots version. Diaspora means the 12 tribes that were in exile in other nations. Those that live assimilated in other cultures. He was writing to them. Mga hinirang ng Diyos sa iba't ibang bansa, sa diaspora. Okay. So, ilang beses binanggit yung salitang Israel? 2,505. Ilang beses yung binanggit yung pangalan mo sa Biblia? Unless you have a biblical name. Sila po ang bida rito. Ang Gentile nga rito, kontrabida. And you know, there are 3 kinds of Gentile, di ba? Hindi ko na-explain ko yun. Lalabas yun sa final exam. Sa Millennial Kingdom ang final exam natin. Bago tayo papasok, may final exam. Si Peter ang nandun. Ito po, ang Philippines, saan binanggit? The islands of the sea. Sing to the Lord a new song. Sings to the Lord all the earth.
The islands and their inhabitants. The islands are waiting for His aura. Ito yung pangalan ni justice. Until He establish justice on earth. Ikaw daw, justice, establish on earth. Hanggang may tatag niya sa lupa ang katarungan at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. So, Israel mentioned 2,505 times. Love. The word love. Most Christians are, sabi, ang love daw ay dalawa na lang ngayon. Ang 10 utos daw ay dalawa na lang. Pag-ibig na lang. Summarize, sinamarize. Mga kapatid, the law of mentions. The word love is mentioned 212 times. 212 times the word love is mentioned. The word Elohim, God, is mentioned 3,944 times. The word Yehovah, Lord, Master, Adonai, mentioned 6,900 times. So, emphasis. More emphasis on God, Elohim, Yahweh, Elohim, Theos, Elohim, Jehovah, love. The word sin, kata, is mentioned 294 times in the OT. Amartia in Greek, mentioned 174 times. The word church is mentioned 115 times. Okay, do the math. Do the math. The word church, ecclesia means set apart people. Set apart assembly, congregation. Mga taong hinirang ng Diyos, binukod-tangi. Iglesia. Ang iglesia. Ang mga diakono. 115 times, minention ng iglesia, di ba? Ilang beses ang Israel? 2,500. O, sino mas sikat? Ang church o Israel? Gumagamit ako ng salita para maintindihan nyo. Sino yung mas na-emphasize, kumbaga? Ha? Israel. Actually, sino ba ang unang church? Israel. Sino ba ang unang church? Church in the wilderness. Acts chapter 3, verse 7, Acts chapter 7, verse 38. The church in the wilderness. The word kehila, kahal, means is the Hebrew equivalent of the word ecclesia. Ang unang church, mga kapatid, hindi yung Gentile. Israel pa rin talaga ang church. Dinikit lang yung Gentile. Even the word church is still Israel. Na-hijack ang totoong kahulugan. So ngayon, mga kapatid, mukhang may kasalanan ng mga Christian church dito. Ang tawag nun, they are guilty of displacing Israel, guilty of superstitioning Israel, guilty of not acknowledging Israel, the roots of your faith. Now you understand why most Christians are blind. Blind to the Torah, blind to the Hebrew roots. Ano ba? Bakit? Yun ang sumpa. Yun yung sumpa sa kanila. I will bless those who bless you, curse those who curse you. They are cursing the children of Israel. Ano yung curse nila? Blindness. Kala nila, porque malaki yung simbahan nila, yun na. Porque mayaman ang simbahan, yun na. Mga kapatid, remember, the kingdom of God is an upside-down kingdom. Anong ibig sabihin ng upside-down kingdom? Baliktad po yung prinsipyo niya. The first will be the last. The last will be the first. You want to go up, you go down first. You want to be the leader of all, you'll be the servant of all. It's an upside-down kingdom, mga kapatid. Hindi mo pwede i-apply dito yung principle ng mundo.
Mas matalino ang Diyos sa atin. Hindi tayo pwede magmayabang, hindi tayo pwede umangkin na mga kapatid, no one. It's not about. So mga kapatid, grafted into this tree. In fact, there's a prophecy in Ezekiel that Ephraim and Judah, the stick of Judah and the stick of Ephraim will be joined together in the end times. So now the roots that supports Christianity is a Hebrew roots. Ang sustansya. Kaya mga kapatid, tayo, masustansya yung ating pananampalataya. Masustansya. Hindi panis. Subukan mo sa church, paulit-ulit ang mensahe, puro tithes and offering na lang kada linggo. Nagsasawa na yung mga tao, wala lang kasi ibang mapuntahan. Pero dahil sa COVID, Zoom meeting na lang ngayon. So, good news, may mga taga Cebu na nag-join sa atin lately sa ISO class natin. Mga taga Cebu, Zamboanga. So the church is guilty by stressing the antithetical relationship of the Testament rather than their continuity. Ibig sabihin mga kapatid, alam mo, I was at Alvin. Think about this, may sasabihin na. We're saying the Hebrew roots of Christianity ba? Hebrew roots of Christianity. Alam mo, isang Amerikano na Torah keeper, ni-review ako. Sabi niya, Brother Ike, there's no such thing. Christianity today has no Hebrew roots. Nagalit ako. Kasi ni-review niya ako. Sabi ko, ikaw, puro ka review. Wala ka namang ginagawa. Nandito yun sa Pilipinas eh. Puro bang tinitingnan niya yung mali, pero siya, wala siyang ginagawa para sa movement. Pero anyway, at any rate, I stand to be corrected. Tama ka. Kung tingnan mo ang Christianity ngayon, it has lost its Hebrew roots. Wala ka ng Hebrew roots makita. There's no Yeshua, there's no Sabbath, there's no feast. You can eat all you can, pork, lahat ng bawal. It's all pagan feast, Christian, Valentine's, All Souls Day. There's no Hebrew roots. Sabi ko, tama. Pero what I mean by Hebrew roots Christianity is we want to teach them to return to the Hebrew roots. Yun ang ibig kong sabihin, Amerikano. So, yun ang ibig kong sabihin. So, ayos, binabalik natin ang Kristiyano para maibalik yung pundasyon ng Hebrew. Kasi nawala yun eh. Para idikit uli sa puno. Idikit uli sa tree. By the way, mga kapatid, talking about the tree, it's the tree of life. The Torah is like a tree planted by streams of living water. In the last chapter of the book of Revelation, the tree of life is mentioned with 12 fruits that brings healing to the nations. Ano ibig sabihin nyo mga kapatid? Tagalogin mo nga, Brother Denzio. Ang bunga, Puno ng buhay. Ang puno may 12 bunga na nagbibigay ng kagalingan sa mga bansa. Ano yung nagbibigay ng kagalingan ng bansa? What does the tree of life represent? The Torah and the 12 tribes of Israel that will teach Torah to the nations, mga kapatid. Kaya ako, hindi na ako magbabago. Lawrence, hindi na ako magbabago. Ganito na talaga ako.
Mga kapatid, in 2006, nag-fasting ako sa Wailing Wall. Nakita mo rin nato yung picture ko. Pakita ko nga yun. Nakita mo yun eh. Sama ko yung mga Hudyo. Akala nila, Hudyo din ako. Nakaitip akong gamit eh. Gumagano din ako. Medyo lang pala. So, nanumpa po ako sa templo ng Diyos. Naintindihan ko. Sabi ko, Panginoon, manunumpa ako rito. Papastig ako. Anong pinapagawa mo sa akin? Mukhang kinukorner mo talaga ako eh. Kahit anong gawin ko, hindi talaga masaya na. Mukhang dito lang akong sasaya sa paglilingkod eh. Anong gusto mo? Naramdaman ko, turo mo yung Torah sa Philippines. Sabi ko, okay. Gagawin ko yan. Pero sabi ko, huwag niyo pahirapan. Ilapit niyo na yung mga tao pinili mo na, hinirang mo na, yung tatanggap ng sa mensahe. Yung mga makukulit, huwag niyo na palapitin sa akin. Baka hindi ko makayanan. Yun yung Abrahamic prayer. Lord, yung 10 lang na pastor. Tapos pinag-pray ko yung mga kasama kong pastor sa Pentecostal. Mula sa General Superintendent, ilan naman nagtotora ngayon? Dami na. 30 na po ang miyembro ng Hebraic Roots Association of the Philippines. And yet, 30 is a small number. Wala pa yan. There's much to do. In fact, we have 1,000 years to do this job. We will never run out of things to do. And this is the last movement, mga kapatid. If you heard, one of the book I'm reading is The Last Great Move God. Or merong isang book na sumulat, The Last Tsunami. Pag binasa mo yung libro, ano kaya itong last tsunami? Ang ibig sabihin ng tsunami, wave. Yung wave kasi, kung ano yung dadaanan niya, wash out, di ba? Lalo na pag tsunami, wash out talaga, di ba? Sabi niya, ang last tsunami is the Hebrew Roots Movement. Lahat ng madadaanan nito, mai-impact niya. Mararamdaman nila, mga kapatid. Si Joseph Dumo nagparamdam sa akin kaninang umaga, nag-message. Brother Ike, naalala mo yung 2018? Yung bishop sana na imimit ako, na ipakilala nyo sa akin. Nung pagdating sa Davao, biglang dinala sa ospital. Yung bishop, may gwardiya. Ay, hindi mo makausap yan kasi biglang sumakit ang tiyan niya. Sorry ha, ano pa mangyari? Kapapasok niya lang sa ospital. Kasi yung bishop sana, yun yung parang mag-endorse sa seminar. Kasi malaking samahan 2,000 pastor ang hawak niya sa Mindanao. Hanggang dumadami pa ngayon. Si Bishop Benz Lumasag. First time ko siya narinig. So, hindi natuloy. Pero sabi ni Dumont, can I just pray for him? O, sige, pray na lang. Huwag nyo na kausapin, ha? Ipag-pray nyo lang. Sabi ni Dumont, ano ka na? Di ba, after pinag-pray, the following day, nandun na siya, nagbibigay ng mga diploma sa pastor. Sabi ko, nakalimutan mo na. Si Bishop Lumasag, siya sana yung mag-support sa House Bill 6312. At siya sana ang mag-celebrate ng Peace of Shavuot sa Davao, imbitahin lahat ng pastor kung hindi nag-COVID. Nung General Conference ng mga pastor sa Davao, may sarili kaming table, mga Hebrew. Ina-announce pa niya. Lahat ng mga Hebrew, kasama ni Pastor Dennis, mga bisita, taga Manila. Dito, walang pork. Dito kayo. Narinig ng ibang pastor. Ay, mga Hebrew pala to. Walang pork. Sila, lamang sila ng pork doon sa kapila. Kami wala. I-recognize niya na kapatid natin to. Kahit iba sila, kahit nagsasabat sila ng hindi sila katulad natin. Pero, mga kapatid natin. Tsaka, kilala ko to si Dennis. Ano niya yun eh. Alaga niya yun eh.
Isa yun sa mga magagaling na pastor sa alaga niya eh. Kilala ko to eh. Hindi to gagawa ng isang bagay na mapapahamak siya eh. Nung nakita niya mga kapatid, lumago yung gawain sa Digos City. Nagkaroon ng building maliit na ganito din talaga eh. Ngayon mayroon ng mga kwarto, 2-story, right? Pag dumating tayo doon, may tulugan na tayo mga kapatid. So, mangyari po, sabi ko kay Dumon, yung taong pinag-pray mo, mukhang hinog na sa Torah, ready na. So, huwag ka, kasi minsan kasi na-prostate siya, na nagtuturo siya, walang naniniwala. Sabi ko, hindi. May nangyayari po. Kumbaga, binabanlawan lang natin ang mancha sa sunrocks. Matatanggal din yan. Mga kapatid, si Bishop Butch Belica ay patuloy nagkita kami nung isang buwan. Sabi niya, di ka na umaattend. Sabi niya sa akin, reliyon ka kasi. Ay, pinagalitan bago eh. Tinuturuan na namin yung mga mayor, gobernador. Mga Christian, iniiwan na namin. Mas bigas ang ulo. Iba din kasi yung kanyang pinapagawa sa ganyan. By the way, mga kapatid, magsasalubong yan, mga kapatid. Sa gitna. When Ephraim and Judah comes together, there will be a great celebration. Sino yung Ephraim? Sila yung mga the nation that became the multitude of the nations. Sila yung mga they lost the identity pero bumabalik ulit sa Panginoon. So at any rate mga kapatid, actually this is just a part of the historical teaching ng Hebraic perspective mga kapatid. The truth is, kumbaga, we are very few, pero this movement will make a big difference. This will make a big difference. So tayo po tayo lahat at mag-pray po tayo. Maybe we can pronounce, Brother Alvin can help us pray, and Brother Georgie, to pronounce the Abrahamic blessing. I will bless those who bless you. I will bless those who bless you. Diba? If we bless Israel, we will be blessed. By the way, mga kapatid, pag sinabi nating blessing, hindi ibig sabihin exempted ka sa curse. There will be a curse. In fact, right now, we are experiencing some sort of a curse. Ang ibig sabihin ng Torah, ng blessing is, parang Israel, nakaranas ka ng curse, pero dahil nagpatuloy ka by embracing the covenant ng Torah, sa bandang huli, ibabalik sa'yo yung nawala. Yun ang ibig sabihin nun. I will restore things that the locusts have eaten. Hindi tayo exempted sa curse. May curse tayo one way or another. That's reality, mga kapatid. Pero dahil nagtutula tayo, sa bandang huli, panalo. Winner take all. In fact, pag pumasok ka na sa millennial kingdom, you are the champion. Winner take all. Wala na pong makakakuha pa na dito. Corona. Yun na yung corona naman forever. We are on the right track. That's what I can say, mga kapatid. With confidence, I can tell you, nasa tama tayong daan, nasa tama tayong landas. So, huwag lang tayo madiskaril sa riles. Kasi isang direksyon lang ito, mga kapatid. Kaya kung tanungin nyo, kailan ba ito matapos ang Sabat? Hindi mo matatapos to. From Sabbath to Sabbath, from new moon to new moon, all humans will serve the Lord. Hindi na matatapos to, mga kapatid. Kalakaran ng kaharian na to, hindi na to magbabago. One last thing, mga kapatid. Na-meet ko yung
may-ari ng mga lupa dito, si Dr. Tamateo, yung kapatid niya. Sabadista yung nakausap ko. Palakwento din. Sabi niya, Brad, dami namin lupa. Si Doktor, yung kapatid ko, pinayaman siya ng Panginoon. Meron siyang 1,000 hektarya sa San Isidro. 1,000 hektarya. 1,000 hektarya sa Infanta. 1,000 hektarya sa Pakil, Laguna. Sabi niya, Brad, ito yung sinasabi ng Apokalipsis. Sabi ko, sa isip-isip ko, alam mo bakit siya pinayaman ng Panginoon? Dahil Sabbath keeper kayo, gusto sabihin ko na lang sana diretso ha. Magugulat kayo na walang rapture sa bandang huli, pero dahil Sabbath keeper kayo, hinanda na ang inyong Goshen. Hinanda na ng Panginoon, ginamit si Dr. Anong gagawin mo sa 1,000 hektarya? Lahat ng Sabadista, dadalhin niya doon. Sa tribulation. Tayo, wala pa yung Goshen, pero may plano na. By the way, mga kapatid, officially, na-receive ko na yung response ng Penro, hepe dito, endorsed by General Simato. Sabi, pumunta ka na sa opisina, we already received your letter. I-discuss natin yung plano nyo. Pray for that. Dahil, at least mga kapatid ngayon, may team tayo rito, mga Toramen, no? Si Renato, Daniel, si RR, si Ruben, mga boys dito, mga warrior, si Nathan. Oh. So, at least, we need muscles dun sa, bubungkal tayo ng mga So, praise Adonai. May call on Brother Joji and Brother to pray. Let's pray. Blessed are you, O Father, O God, King of the universe. Maraming salamat sa araw na ito. Thank you for your words. Thank you for the encouragement. Thank you for your Torah that you have given to us. Father, tulungan mo kami na lumakad according to your commandments. Because your Torah is our blessing. This is the reason why you have created the heavens and the earth. Because the heavens and the earth is guided according to the wisdom of your commandments and your Torah. Tulungan niyo kami, Panginoon, lumakad ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kautusan. Pagpalain niyo kami, Panginoon, ang bawat salita ng ayon sa iyong salita. Everyone who has attended, O Lord, and hear your word, may your blessing be upon us sa bawat pamilya. Father, we pray that you will answer our prayers, our desires ng aming mga puso, ng aming mga pamilya, ang mga kapagpalain. Higit sa lahat, yung aming mga kamag-anak that they may come to the knowledge of your commandments of your Torah, because this is their blessing. Ang pagpapalang binigay mo sa amin, nais namin na kami lang malaman at maunawaan upang ang aming mga extended families ay mapagpaala rin ng iyong Torah, ng iyong Torah. We would like to see them, O Lord, in your kingdom. Lahat ng aming mga kamag-anak, lahat ng aming mga kaibigan, mga katrabaho namin, we would like to see them. Ang aming pong kasamahan sa simbahan, saan kami nang galing, we would like to see them. We would like to see them, Lord, join us, O God, in honoring you, in listening, and doing, and keeping your Torah commandments. And today, bawat isa na narito, Aba, with all of our desires, with all of our prayers, Father, I ask, in the name of your Son, Yeshua HaMashiach, you grant that prayer. Ipatuloy po ninyo ito sa ngalan ng iyong anak, Yeshua. Aba, we obey your commandments. We are here, Lord. We are gathered in this day of your Sabbath. And as we obey, fulfill this commandment, Father, I ask in the name of Yeshua that you will grant this prayer.
Pagpalain niyo po ang bawat isa. Bata, may edad, matanda, lahat ng aming panalangin, our prayers, our longing. Grant it, Father, in the name of your Son, Yeshua HaMashiach. I receive the blessing. I receive the blessing. What a blessing of the Lord. Let's receive the blessing. I receive the blessing. I receive the blessing. What a blessing. You receive the blessing. You receive the blessing. You receive the blessing. What a blessing of the Lord. Itawan na ko. Itawan na ko. Gracia, que Adonai, ay logrado, agua tengo, aquí la bendición y apoyo. Ay tengo, quita todo, aleluya, lay your hands upon them and sing. Llévame Adonai mi serena. Llévame Adonai para la discoteca. Lisa Adonai para la discoteca. Why is Lord lay your hands upon us, O God? Llévame Adonai mi serena. Llévame Adonai para la discoteca. Lisa Adonai para la discoteca. Why sempre cansa Why sempre cansa Why sempre cansa Why sempre cansa Forgiveness, favor, restoration, victory, and success to be upon you in the name of our Messiah Yeshua. Amen. Amen. Hallelujah.